Nag-anunsyo ang USA at Pilipinas ng plano nito na magtayo ng isang 1,600 hectare industrial hub. Isang napakalaking high-tech manufacturing hub sa Pilipinas. Makakatulong kaya ito sa mga Pilipino? Sino kaya ang panalo dito? Sila, tayo, o pareho? Ang proyektong ito ay parte ng PAC Silica Initiative ng Estados Unidos. Layunin nitong isecure ang AI era supply chain kasama ang mga kaalyansang bansa. Dahil nga sa technological revolution na dala ng artificial intelligence, ay nagkakaroon na ito ng lumalaking epekto sa ekonomiya at sa global supply chain. At dala-dala nito ang mga bagong pangangailangan at oportunidad sa mga bagay gaya ng mga critical minerals, semiconductors, electronics, AI infrastructure at mga bago pang market na posibleng lumabas. Kaya malaking bagay ang pagkontrol sa mga supply na kailangan para dito. Sa ngayon kasi ay napakalakas ng China sa sektor na ito. Sa PAC Silica, mababawasan ang global reliance sa China. At isa ito sa mga economic strategy ngayon ng Trump administration, ang bawasan ang dependence sa mga hindi kaalyansang bansa. Matapos pirmahan ni DTI Undersecretary at BOI Managing Head Seferino S. Rodolfo ang deklarasyon ng pagsali ng bansa dito, ay opisyal nang naging kabilang ang Pilipinas sa PAC Silica. Tayo ang pang-13 signatory dito, kasama ang Australia, Finland, India, Israel, Japan, Qatar, Republic of Korea, Singapore, Sweden, United Arab Emirates, United Kingdom at United States. Nariyan din ang Greece na signatory naman sa US-Greece Economic Security Declaration at ang Taiwan na inendorse ang PAC Silica Initiative sa joint statement nito sa PAC Silica Declaration at sa US-Taiwan Economic Security Cooperation. At ayon sa US ay may iba pang mga signatory na ini-expect. Bagamat pang-13 tayo na sumali dito, ay dito planong unang gawin ang proyekto na sinabi nilang first of its kind, ang Economic Security Zone. Bagong modelo para sa AI Native Investment Acceleration Hubs ng PAC Silica. At ito ay nasa Luzon Economic Corridor of the Philippines o LEC. Ang LEC ang proyektong mag-uugnay ng Subic Bay, Clark, Batangas at Maynila. At ito ay nasa ilalim din ng Trilateral Framework Agreement ng Pilipinas, Japan at USA na layong pabilisin ang infrastructure investments para sa lugar. Ano ang makukuha ng US at Pilipinas sa planong Economic Security Zone? Ayon kay US Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Helberg, ay gagamitin ng US ang lupa nang walang renta sa loob ng 2 taon bilang isang special economic zone at magkakaroon ang industrial hub ng diplomatic immunity at mag-ooperate sa ilalim ng US common law. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay nangangahulugan na bagamat nakatayo sa lupain ng Pilipinas ang industrial hub, kung sakaling magkaroon ng mga legal na usapin ay batas ng Estados Unidos ang magiging basehan at hindi ng Pilipinas. Nakababahala ito dahil maaari nitong maapektuhan ang soberanya ng Pilipinas. Maaaring magresulta ito sa pag-abuso sa natural na yaman ng bansa at sa manggagawang Pilipino. Kaya nga kung matutuloy ito, ay ito pa lang ang unang beses na magkakaroon ng ganitong klaseng kasunduan sa buong mundo. Ayon sa US, bibigyan ng proyekto ang kanilang bansa ng enhanced access sa workforce ng Pilipinas, mga mineral nito, energy resources at ang strategic na lokasyon sa Indo-Pacific trade. Kaya makikita nating may malinaw na mga objective ang Estados Unidos para sa proyektong ito. Ngunit ano naman ang para sa Pilipinas? Dapat ay makapagbigay ng mga long-term na benepisyo ang Economic Security Zone na ito upang maging makabuluhan ang pagpasok dito ng bansa. Hindi lamang tayo magbibigay ng libreng lupa o murang trabaho para sa supply ng US. Sinabi ni Bases Conversion and Development Authority President and CEO Joshua Bingkang na magkakaroon ng magandang epekto sa Pilipinas ang proyekto. Ilalagay nito ang Nuclear City sa sentro ng isang malaking transformasyon
tungo sa isang innovative, inclusive at future-ready Philippines. Sa pagposisyon dito bilang isang vital link sa pangglobong supply chain para sa advanced technology at next-generation manufacturing. Sinabi din niya sa interview sa One News na saktong-sakto ang Nuclear City para sa Economic Security Zone dahil sa malalaking sorting facilities na itatayo dito ng FedEx at UPS. Tungkol naman sa renta sa malawak na lupaing gagamitin dito ay nilinaw niyang makakaroon lamang ng 2 taon na grace period sa lease payment bilang isang unconditional in-kind contribution sa pagsuporta sa gumagandang economic cooperation initiatives sa pagitan ng dalawang bansa. At ang 2 taon na ito ay normal para sa pre-development activities gaya ng site investigation at concept planning. At ang taunang lease rate pagkatapos ng 2 taon ay aalamin sa mga susunod na pag-uusap at paggawa ng kasunduan. Nilinaw din niya na hindi mangyayari ang diplomatic immunity at operation sa ilalim ng US Common Law gaya ng naunang request ng US. That is their initial request to, under this arrangement, to have those kind of rights and privileges. But we did not agree to that. What we offered to them is just a regular commercial arrangement that we're having under a special economic zone. Sasailalim ang Economic Security Zone sa Public-Private Partnership Arrangement o PPP. Tutulong ang ating BCDA sa lokasyon, infrastruktura at iba pa. At maaaring pumasok ang private companies para sa malaking kapital ng ganitong klaseng investment. At makikinabang naman tayo sa pagdala ng expertise at teknolohiya ng US sa AI development sa Nuclear City. Ang proyekto ay makapagbibigay sa mga Pilipino ng trabaho at bibigyan tayo nito ng pagkakataong mas makasali sa ekonomiyang pandaigdig. Dahil hindi lang bilang ng trabaho ang madadagdagan, pati na rin ang sweldo kung sakaling makakaakyat tayo ng level sa manufacturing. Pagdating kasi sa sektor na ito, ay nalalamangan tayo ng ating mga karatig bansa sa Southeast Asia. Isa sa mga dahilan nito ay dahil mas konti nga ang nag-i-invest na foreign company sa atin para gawin ang kanilang produkto at matulungan ang development ng manufacturing sa atin. Ang ilan sa mga dahilan kaya inaayawan nila tayo ay ang mataas na singil sa kuryente, grabing korupsyon at red tape. Mayaman ang Pilipinas sa mga mahalagang mineral gaya ng nickel, copper, chromite at cobalt. Pero sa ngayon ay ine-export lang natin ang karamihan dito. Wala tayong sapat na manufacturing capabilities upang maproseso ang mga ito at mapataas ang value sa loob ng ating bansa. Bakit importanteng magbago ito? Sa economics, may tinatawag na raw material trap, kung saan ang isang bansa ay nag-e-export ng raw materials sa mababang halaga at nag-i-import ng finished, high-value products sa mas mataas na halaga at nai-stock na sa ganitong cycle. May stages kasi ang manufacturing, ang pre-production, production at post-production. Low value ang production stage. Nandito ang pagkuha ng raw materials, basic assembly at packaging. Nasa ganitong stage ngayon ang Pilipinas pagdating sa semiconductor manufacturing. High value naman ang pre-production at post-production gaya ng research and development at marketing. Ito ang ginagawa ng mayayaman na bansa. Kaya napakahalagang ma-develop ang industrialization at manufacturing sa bansa. At magiging malaking tulong dito ang planong Economic Security Zone kung mangyayari ang sinasabi ng mga opisyal sa Estados Unidos at sa Pilipinas. Dadami ang trabaho, tataas ang value ng trabaho, gaganda ang ekonomiya. Ngunit sa ngayon, plano pa rin ang lahat. At kung ma-execute man ito, ay marami pang issue na pwedeng lumabas. Marami pang pwedeng mangyari. Marami pang pwedeng magbago. Ano sa tingin nyo? Makabubuti ba ang PAC Silica Economic Security Zone para sa mga Pilipino?